part 4 na ating story time. Kung tatanungin niyo ako kung paano namin binuo, hindi kasi ako comfortable mag-discuss ng process. Parang for me, I don't think it's my story to tell. So hanapin nyo na lang sa YouTube. Marami naman kayo makikita ron ng do-it-yourself home insemination. Type nyo lang yan sa YouTube and then mapapanood nyo na kung paano. But I can share based on my experience kung ano ang preparation ko as a donor. So first, syempre kailangan healthy living tayo. Pangalawa, no smoking or alcohol intake. Hindi naman ako nagsusmoke. And caffeine, coffee, kailangan hindi ka madalas nagko-coffee. And also, no tight underwear. Kailangan boxers. And hindi nagwa-warm bath. And also, gluta. Kasi kailangan yung glutathione. Siyempre, bibilin mo yung legit. Yun din kasi yung pinrescribe sa akin way back. And kaya yun din yung tinake ko nung nagtatry na kami mag-babies. Kasi meron siyang antioxidant content na nakakatulong sa development ng cells. So, masyado ng scientific yun. Hindi ko na itatakel yun dahil hindi ko siya area of expertise. And also, syempre, healthy living, exercise, diet. And nung panahon na yun yung panahon na pumayat talaga ako. And then, after a few attempts, siguro less than 3 months lang, nakabuo na kami kay Mommy T. And then, after a few months, nakabuo na rin kami kay Mommy S. Gaya na sabi ko, hindi ko itatouch yung area of stories nila. Side ko lang yung isi-share ko sa inyo. Kasi that's part of me respecting their life and their decisions. Ayun na, kaya 2 months apart yung magkapatid. In the same year silang nabuo. Ang nakakatuwa pa, yung mommy ko kasi, parang for a few years, sabi niya sa akin, anak, naglalambing na si mama. Anak, malapit na akong mag-retire, sabi niya. Magsi-60 na ako. Wala pa akong apo, sabi niya. Ikaw, alam ko hindi ka pa magkakaanak, sabi niya sa akin. Tapos yung mga kapatid mo, bata pa. Wala man lang akong makikitang apo, sabi niya sa akin. Hindi niya alam. Meron na kaming on the process na kami. At hindi niya alam, nung birthday niya mismo, birthday ni mama, doon nag-positive sa pregnancy test si Mommy T. Comes Mother's Day, yun yung next ultrasound, doon na nagkaroon ng heartbeat. Eh di ba hindi tayo nag-a-announce sa first trimester? Until such time, nag-Father's Day, doon na yung first trimester, nabuo na siya. And then, yun, nung nasabi na namin kay Mommy, sobrang tuwa niya kasi not just 1, but 2. Pero hindi pa namin alam yung gender nun ha. Siyempre, matagal pa bago malaman yung gender. And then, nalaman na namin na nag-positive na rin si Mommy S. Kaya yung tuwa niya, she was jumping with joy and everything. Lalo na ako. Kasi nabuo na eh. Ang usapan noon is to keep me private. Although I'm already a public person even before I met Mommy T and Mommy S. Kasi I love inspiring people through my content. I love helping people reach their dreams, goals, and aspiration. So, sabi nila sa akin noon, they'll just keep me private. And then, siguro dahil nakita naman nila na maayos akong kausap, and true to my words ba yun? Parang, I'm a person with substance, ganon. Hindi, parang I am a person who is very respectful. Nireveal na nila ako sa kanilang social media na ako nga yung baby daddy nilang dalawa. So, after nun, ayan na, napanganak na si baby Tali. And then a few months after, si baby Amara. And then,
lipat na tayo sa part 5.